Guys, magandang tanghali po sa ating lahat. Mga taga-subaybay, mga kapatid, mga kamananampalataya. Pinagpalang tanghali po sa ating lahat. Meron lang po nais iparating ang Panginoong Diyos sa atin. Patungkol po sa kanyang sa palatandaan po ito. Kung ano po ba ang palatandaan na ang Diyos ay nasa isang tao? O ano po ba ang palatandaan na ang isang tao ay born again? Marami naman pong born again pero yung iba burn again, hindi po born again. Sunog po yan. Meron pong born again, sasabihin born again dahil sila po ay naka-attend ng mga gawain sa Bible study. Pero ang totoong born again po ay merong lalim po sa pagkikipag-ugnay sa Panginoon. Yun po yung tatalakayin po natin ngayon. Hindi po tayo para po masigurado po natin na hindi po tayo burn again. Kasi dalawa lang po yan, born again at saka burn again. Pagka burn again po, impyerno po yan, sunog po yan. Pero pag burn again, kaligtasan po yan, ligtas po kay Kristo. Kasi yun po yung nakikipag-isa kay Kristo. Pero ano nga po ba yung katotohanan? Yun pong palatandaan na ang isang tao ay totoo talaga na dumating si Kristo sa kanya at totoo talaga na nakikipag-isa kay Kristo. Amen. Direktahin lang po natin, hindi po natin pahabain to. Maikli lang po ito, pero ako'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay matalas po, tumatagos po ito sa kaibuturan ng puso, kasukasuan, buto-buto, kaugatan. Ganun po yung paningin ng Diyos dahil ang salita po ay Diyos at ang Diyos ay salita. So, kapag narinig po natin ang salita ng Diyos, kasama po doon yung paningin ng Diyos. Sinisiyasat po niya yung ating puso, sinisiyasat po niya yung buong katauhan natin. Ano po ba yung buong katauhan natin? Yun pong espiritu, kaluluwa at katawan. Ginawa po ng Diyos yan na tatlong elemento para po makontrol po tayo ng Panginoon. Ganun po katalino ang ating Panginoon. So ano po ba yung palatandaan na ang isang tao ay totoong na born again? Number 1 po. Ang una pong makikita dito ay nakikita po ang buhay ni Kristo sa buhay ng isang tao. Hindi po sapat na sasabihin mong, uy, ako'y nangaral ng salita ng Diyos, marami akong verses na alam, nagbasa ako ng Bible. Hindi po kailangan magsalita ang totoong born again ng ganun. Dahil ang totoong born again, hindi po siya magsasalita pero ang nakakapaligid po sa kanyang sumisiyasat na siya ay tunay na nasa kay Kristo. Bakit po? Ang totoong born again ay nakikitaan po siya ng buhay ni Kristo. Ang buhay ni Kristo ay sumasa isang born again po. Amen. Yun po ang totoo. Na kahit na hindi ka magsasalita, hindi mo sasabihin na ikaw ay born again, pero nakikita po sa buhay mo. Hindi mo sasabihin na ikaw ay na kay Kristo, pero nakikita po yan sa buhay mo. Ang totoong pagbabago ay nakikita po sa buhay ng isang tao, ang buhay ni Kristo. Amen. Ang sabi po ng John chapter 13 verse 15, si Jesus po ang bumaba at nagbigay po sa atin ng halimbawa. 'Di ba? Nung hugasan po niya yung paa ng kanyang mga apostol, ang sabi po ni Pedro nung nakay Pedro na, Panginoon, hindi mo po huhugasan ang paa ko, kasi akala ni Pedro, sabi niya, kasi guro kasi si Jesus so hindi po akala ni Pedro yun po yung tamang gawin niya, ang hindi niya pa huhugasan yung paa niya kay Kristo. Pero ano pong sabi ni Jesus, kapag hindi kita hinugasan sa paa, ibig sabihin wala kang kaugnayan sa akin. Amen po ba? Yun po, so, sa pakikipag-isa natin kay Kristo, nagbigay po siya sa atin ng halimbawa kung ano ang buhay ni Kristo. Pangalawa po ito, yun po si Kristo ay naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Nagpapakumbaba po yan. Ang totoong born again, hindi po siya maraming sinasabi, hindi po siya nagyayabang, hindi po siya nagmamalaki. Siya po ay humbleness. Dalawa lang din po ang tao sa mundo. Isang humbleness at saka isang humbugness. Amen. Pag walang humbleness sa isang tao, humbugness po kay Satan po yan. Dahil si Satan ay humbug po siya. Si Satan po ay mapagmataas. Si Satan po ay humbug.
Kaya po siya po ay itinapon ng Diyos. Bakit po? Dahil siya po ay lapastangan po. Amen. At pangalawang verses po, ang sabi po na Acts chapter 11 verse 24, nakikita ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Amen. Ay yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya, na siya ay mahabagin, mapagmahal. Yun po ang buhay ni Kristo, maawain, nagpapatawad po. Yun po yung buhay ni Kristo. Makikita po sa isang tao yun. Hindi po siya magaslaw, hindi po siya mapagmalaki. Siya po ay punong-puno ng pag-ibig si Kristo po. Nagpapaliwanag po si Kristo ng hindi marahas. Nagpapaliwanag si Kristo ng hindi tumatas ang boses. Nagpapaliwanag po si Kristo sa lahat ng nakakausap niya sa libu-libong tao na mahinahon. Amen. Yun po yung buhay ni Kristo. At ang sabi po dito sa 1 John chapter 2 verse 6, ang sabi pa ng Bible na kung sino daw po yung nagsasabing siya po ay kay Kristo, kailangan daw po mamuhay po siya na kagaya ng pamumuhay ni Kristo. Amen. Ang sabi dito sa 1 John 2:6, kailangan daw po ang pamumuhay ni Kristo ay sundan po natin. Ano po ba yung buhay ni Kristo? Amen. Yung buhay ni Kristo po ay siya po ay mapagmahal po si Kristo. Hindi, banayal po siya, hindi po siya basta-bastang nagalit. Hindi po siya basta-bastang nagsasalita ng walang kabuluhan. Yung kanya pong mga salita ay talagang may bagay po. Hindi po siya nagbibiro at seryoso po siya sa kanyang pananalita. At saka po ang buhay ni Kristo ay umikot lang po sa Ama, dahil ang Ama po yung nagpadala sa kanya. Lahat po ng inutos ng Ama sa kanya, yun lang pong gawa niya. Hindi po siya na-involve sa mga chismisan, sa mga marites, sa anong mga usap-usapang walang kabuluhan. Hindi po siya na-involve. Amen. So, yun po yung buhay ni Kristo. Yun po yung totoong born again. Na kapag nasa atin po si Kristo, kung paano ang sinabi po ni Kristo na ako ang liwanag, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang lumalapit sa akin ay magkakaroon siya ng ilaw sa kanyang tahanan at hindi na po siya lalakad na hubad. At hindi na po siya lalakad sa kadiliman. Hubad at kadiliman, parehas lang po yan. Amen. At makita din po yung karunungan ni Kristo sa buhay ng isang tao. Amen. Yun po yung buhay ni Kristo. At ang buhay ni Kristo po, siya po ay madaling araw pa po kung manalangin. Disiplinado po si Kristo. Mas pinahalagan po niya muna ang pananalangin bago po siya humarap sa tao. Bakit po? Yung pananalangin po ay napakahalaga po. Bakit po? Dahil yung mga ministeryo, pangangaral ng salita ng Diyos, pagharap sa mga maraming tao, magligtas ng kaluluwa, ay bunga yan kung gaano kalalim ang ugnayan mo sa Panginoon. Yun po ang bunga kung gaano ka kalalim sa Lord, kung gaano ka kalapit sa Lord, yun po yung bunga. Pero pag hindi ganun, wala, bagsak ang prayer life mo, bagsak ang salita ng Diyos sa buhay mo, prayer life mo, wala kang panahon para manalangin, kapatid, bagsak din po. Magministeryo ka, akala mo naniwala yung tao, pero pag talikod mo, hindi po ba basta-bastang papakawalan ni Satanas yun. Dahil kailangan mong bayaran yung mga kaluluwa. Paano po natin babayaran yun? Mabuhay po tayo sa panalangin na may kasamang pag-aayuno. Dahil po yung panalangin po ay bomba po yan. Pero pag sinamahan po natin ang pag-aayuno, isa pong na automatic po yan. Pag pinindot mo po yan, tuloy-tuloy po ang pagsabog. So patay po ang diablo dyan. Hindi po siya makakaporma. Durog po ang kuta niya. Lusaw po ang kanyang kinaroroonan. Yan po ang totoong born again. Kaya maraming salamat po. Naway na pagpala po tayo sa mga salita ng karunungan, salita ng Diyos. Hindi ko po salita yon, salita po ng Lord yun. So sabi ng Panginoon, ni isang tuldok ng aking mga salita hindi mawalan ng kabuluhan. At sabi niya, Jeremiah chapter 1 verse 12, binabantayan po niya ang kanyang salita. Kung anong binitiwan niya, hindi po niya iiwanan yun hanggat hindi po yun magaganap. Tapat po ang Diyos, gagawin po niya ang lahat ito. So purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Maraming salamat po sa inyong mga salita, Panginoon. Lord, dalangin ko po
sa mga nakakanood ng video ito, Panginoon. Buksan mo ang kanilang spiritual na kaunawaan at iukit mo sa bawat puso at isipan ng inyong mga salita. Pagyabungin mo sa bawat nakarinig nito, Panginoon, at ito yung salita mo, Panginoon, tumatagos sa kaibuturan ng puso, magbabago po, Panginoon, ng direksyon ng buhay ng tao. Shielduhan niyo po itong mga salitang ito na lahat na nakakakita nito, Father God, ay magiging kagaya mo, magiging mabuhay na kagaya mo, mabuhay sa panalangin, Panginoon. Hallelujah. At pagbabasa ng inyong mga salita at mabuhay, Panginoon. Hallelujah. Na sumusunod sa kalooban mo, Father God. Maraming salamat po. Kaming lahat, Panginoon, ay mabuhay habang kami po ay naghihintay po sa inyong pagbabalik. Maraming salamat po. Hallelujah. Itinatas po namin ang inyong kadakilaan sa iyong kapurihan, karangalan, sa iyo ang kapangyarihan, kapamahalaan, hallelujah, kaluwalhatian na noon pa man hanggang ngayon hindi nagbabago. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen and amen. Hallelujah. Thank you. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoong Hesus.